Maupay ngudto og maupayng pagpanihudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Kini inyong katsikahan sa kautuhan. I am David and you're watching Launch Chat. Greetings across the USTP system from Alubihid, Balubal, Cagayan de Oro, Claveria, Hasaan, Oroqueta, Panaon, and Villanueva. Dayon kamo kay atong hisgutan ang tipik sa atong 7-point agenda dynamic o ang mga nagkadaiyang initiatives and activities sa atong universidad. Sa mas komprehensibo o mas pinalingaw na Launch Chat. For today's episode, mga ka-Trailblazer, very much excited and of course, we are pleased to be at the industrial hub of Misamis Oriental. And of course, we are very much honored to be with us this kautuhan ang ato ang administrator sa campus of USTP Villanueva, walay lain, Professor Colbert Rabaya. Sir, maayong udto. Mayang udto David, may udto USTP Villanueva, and mayang udto to the whole USTP system. Ayan. So for this kautuhan, sir, no, atong kumustahan ang ato ang USTP Villanueva so far. Kumusta na sila since sa ato ang na-establish no since 2018. Sige sir, let's get down to business no. So ang ato ang ihisgutan first is kanusta or unsa pagka-establish no si USTP Villanueva? Okay, David, ang USTP Villanueva was established by virtue of the Republic Act 11307, which was signed into law by then President Rodrigo Duterte. Ang nag-sponsor ani dito sa Congress, ang ato ang previous na Congresswoman Juliet Uy. And tama ka, last 2018 na namugna ang USTP Villanueva. Particularly July 23, 2018, no? Pero but that time, wala pa gyud na magsugod ang USTP Villanueva kay una, wala tay building. Wala tay mga classrooms, wala tay mga computer laboratories, wala ta tanan maski bond paper, wala taan ang panahon na, no? So padulong bitaw to siya o ganang pandemic. Okay. So, gamay ra gyud ang nag-enroll sa USTP Villanueva. 132 lang to atong nga time. Okay. They were the first enrollees sa USTP Villanueva. And daghan ato nga mga estudyante, mga working students or katong mga wife or naalang sa balay bitaw. Right. So gamay ra, mga siguro 50% na nila ang full-time student ra gyud. Now since then hinahinay no from 132 karon as of August 2025 sa 5 years lang nato nga in operation nanatay almost 1,400 students. So dako kay siya ambak no sa ato ang enrollment. So nanapod tay ato ang bagong first graduates nato last July. Nga 56 na sila kabuok and I'm very proud to say na out of that 56, 43% of that nanay trabaho before sila nag-graduate. Wow. Oo. So ang ato ang mga estudyante dito sa Villanueva murag gigukod sa mga industries, no? And after graduation, mga 70% of that, na sila yung mga trabaho. Now, you'll be asking, sino hitabo sa 30%? Most of them actually, dili gusto mo trabaho. Ang una, gusto mo pahulay. Ang uban na niya, mga first, katumatang akong kaganina, nga naamanggoy mga minyo na diha or nanay mga trabaho. Or especially katong mga wife lugar, dili na sila gusto mo trabaho. Gusto lang sila makakuha atong ilahang diploma, meaning makahuman sa college. So that comprises the 30% sa nga nahabilin nga wala pa makatrabaho. Kung tanggalon to nato ang mga tao siguro o mga estudyante o mga graduates nato nga dili gusto mo trabaho, siguro naa sa 95% na siguro karon ang ato ang
tawag ani kanang employment rate Okay. sa USTP Villanueva. Actually, I think it was the first time na nahitabo sa USTP system nga 43% ang nakatrabaho na before graduation. I don't think it happened before. So dire lagi na sa USTP Villanueva. Now, ang USTP Villanueva naa inside the PhilBIDEC. Ang PhilBIDEC is an industrial ecozone. It is a premier industrial ecozone in northern Mindanao. Now, naa ta sulod sa PhilBIDEC. It made USTP Villanueva the only university nestled within an industrial ecozone. So, made USTP Villanueva the only university nestled within the ecozone sa Mindanao. Okay. Okay, sa Mindanao. Ako kabalo dito sa Visayas and Luzon, but dire I'm happy to tell you and I'm very proud to inform everybody na kita lang ang nowhere other ang other campuses or other schools or universities gapangita pa og mga industries kung asa papadulong ang ilang mga estudyante. Dire sa USTP Villanueva, we breathe the industry. Makita ra gyud na nato, nara gyud na sila diha sa kilid-kilid, no? Exactly. Pareho raming locator within the PhilBIDEC sa mga big and medium industries here in the PhilBIDEC area. Alright. So indeed, this is really the industrial hub yun o Misamis Oriental. Yes, in Northern Mindanao particularly. Northern Mindanao. And of course, pod sir, no, I believe that USTP Villanueva has a lot of potential to become a catalyst pod in terms of workforce. Kay sama sa iyo mo ang na-share sir nga based sa percentage no sa pila ang employment rate and then mismo ang industries no ang galakag sa ato ang USTP Villanueva, and that is very much overwhelming sa ato ang madunggan no ang maayong balita sa ato kuan. Now talking about atong industrial na setting sir no. Kumusta man atong partnerships, collaborations no within this vicinity of Villanueva sir? Okay. Before I touch into that, tagaan lang another background po nganong ning gawas man ning USTP Villanueva. Okay. Sa una, ang problem gyud diri sa PhilBIDEC area is that ang mga estudyante or mga residents of Taguluan, Villanueva, and Hasaan dili ka ka-hire sa PhilBIDEC. Ang kahitabo, maato pa na sila og kanang Cagayan de Oro, dito na sila manarbaho. Kung kinsa man ning naa ng narbaho sa mga PhilBIDEC industries, taga Cagayan or taga Cebu, dili taga ato. No? So, to bridge this gap, ang ato ang former Congresswoman Juliet Oy, iyang naununaan nga magbutang na lang og USTP diri sa Villanueva. Correct. So pag para kung naay graduates diri, i-prioritize man gyud ang mga graduates nato diri sa mga industries. Kay mao po'y gusto sa mga industries food nga makuha sila sa mga residents from Taguluan, Villanueva, and Hasaan. So kung wala manggoy food kanang qualified graduates nga ilang i-hire nganong mamugol ipugsun man jud lugar. So kana mo na ang na-solve nato hinay-hinay ma-solve gyud na nato no nga problem with the municipalities and mga LGUs lugar nga akong gi-mention before kaning sa mga industries diri sa PhilBIDEC. Now, kumusta ang atong collaboration? You know, months before sa ato ang graduation, gabisita naman ta og mga industries. Ako mismo, nagbisita gyud sa mga industries, talking with their managers and HR officers, HR heads. Gi-introduce nga to, nga naa na tay graduates pohon in the few months sa lugar, kato nga time pa lugar, base na sila mga needs. Naman po ubang mga industries nga kung kabalo nga naa na tay graduates, no, na ang nabalaan lang nila nga nagsugod ta. Pero basin wala pa yung mga graduate. So kana gituyukan nato na giuna nato ning mga dugol nato nga mga industries, and I'm very happy nga kani sila pod happy pod nga nakabalo nga naa na tay mga graduates
And then ni-shoot man pod sa Alright. ato ang ilahang need sa ato ang mga graduates pod. So bridging the gap yun, no? Na sama pa sa ato ang mission and vision na statement po, sir. And of course, sir, I'm very much curious to know, since our first batch of graduates, kay kani sila is pandemic babies. Yes. Giunsa nato sila ugmog na, sir, along the way, knowing that there are many challenges nga itong gi-face that time, specifically nga kanang from face-to-face, shift dayon to online classes. Giunsa na nato manage, sir? Lisod. No, lisod. Just like any other universities nationwide. Galisod gyud ta. Pero that time naghatag ta og mga tablets sa ilaha. Dito sila sa ilahang mga balay sa lang, sa mga lessons, Yes. mag-online lectures, inana ang kuan lang diha is that nabay pang load pod. So tagaan po nato ang uban. Dili tanan ang uban gipang tagaan nato pang internet para ma-load nila sa ilahang mga tablets. Kay daghan sa ato ang mga David, sa ato ang mga estudyante nga medyo pobre gyud pod. And muna ang gusto nato ang mga tabangan kay para pod puhon nga at least kani sa ilaha naa nagyoy poy mga mo-graduate sa ilahang mga pamilya, makatabang pod sa ilahang mga pamilya. So kani atong mga estudyante diri mo gina atong katabangag maayo. Una tudloan ang tarong para makatrabaho og tarong, Right. no? So kung makatrabaho na sila ang motabang sa ilahang mga respective mga families. So dako og impact ang USTP Villanueva dire sa Northern Mindanao. Alright, so that is so much overwhelming, no, to hear from you, sir. And then bali taas-taas na gyud ang nagian sa USTP Villanueva. And then dili lang basta-basta, sir, no? Kay I believe sa imong giingon pa, sir, nga sugod sa walang-wala up until na graduate, and then nisaka tong enrollment rate, sir, no? So that is very much good news, no, sa ato ang mga especially sa USTP system. Now, talking about our academe industry na kanang relationship, sir. Naamin na sir nga last December 2023, no, nahitabo ang academe industry government forum. So, could you tell us more about this, sir? Unsa ni siya nga forum? Yeah, last December, nakandak tag Academe Industry Forum diri sa ato ang humble campus, no? By the way, kani atong campus diri is we are renting this sa LGU Villanueva. But our campus gyud which is 5 hectares dito sa sulod sa San Martin sa PBDEC. Okay. So so balik ta dito sa Academe Industry Forum. Nagkandak og Academe Industry Forum atong December. And then so naapoy daghang ni anhi diri nga mga from the industry. And then we showed them unsa ang USTP Villanueva, unsa ang ato ang purpose nga nata diri. And then sila po is very happy nga nabalaan nila nga naa naging USTP Villanueva. Pero that time ang pag-ano is more on mga government agencies ang nag-abot, mga DOST, DTI, mga inana. And they told us na they're very much willing to help pod sa ato ang objective diri sa USTP Villanueva. Alright, so thank you so much for that, sir. No, but ato sang i-break ang atong eyes as of this moment, sir, sa ato ang discussion, because for now atong bisitahan, no, ang ato ang mga karinderya sa USTP Villanueva. Of course, sa Villanueva itself, kay I believe, sir, ang Villanueva is known for karinderya pod, no. Labi na nga karon kautuhan, kabalo ko nagigutom na gid atong mga viewers and even kita, sir. So atong itan-aw for our Tatak USTP. Alright, mga true
Trailblazers, for today's episode para sa Tototak USTP, aniha kita karon sa usa ka famous kananan diri sa Aya Food House. And of course to, naila po ang Villanueva para sa mga lamian ng mga karinderya, nagkadahiyang mga putahe nga pwede na ito matilawan once sa makabisita nila. Back mga ka-Trailblazers, nabusog yun kayo mino sa pagkaon sa itong mga karinderya nga lamian yun kayo po itong mga putahe dari sa UST, dari sa Villanueva, Misamis Oriental. And of course, going back to our discussion, sir, no? Kaganyan na isgutan nato nga doon na tayo 5 hectares nung kanang luna sa ato inside sa PV deck, sir. Sir, unsay atong plano ani, sir, no? And then could you tell us kung giunsa nato acquire, how made this possible, sir, sa ato ang institution? Yeah. Before that, lami itong naagian na to Lagi, mga sir. karinderya ba? Especially katong sa Jollibee, nga few meters lang diri sa ato ang annex, no? Yeah. Ang 5 hectares property ni Villanueva is a use of rock property from the PBDEC. Kay dili man sila maka-donate, gihatag lang nila sa ato as a use of rock, no? So pag ipagamit sa ato for 25 years, renewable. Renewable siya. Based naman po na silang charter. Now, dito, ato ding lakbita na ang kanang atong gibuhat dito karon nga campus. Natay first phase dito, ang ground ang naana dito na human ang first phase nato, which was worth 20 million nga gihatag ni Senator Angara. Wow. Oo, so first phase pa lang to, next month ang second phase. Ano, samanta karon October, mga November na po yung second phase. Another 20 million ang kulang lugar to sa ground floor kay kanina tuod siya nga building, David. This is a 5-story building, no? So maka-accommodate ni siya mga around 2,500 students puhon. So karon ang nahuman pa lang is the first phase, and then next month is the second phase. The completion of the ground floor plus the second floor. So actually from here, from the poblasyon, nasa 6 kilometers na siya. Medyo layo. Layo siya, pero once you're there, makita nimo ang area nga green, hilom, bugnaw maski alas 12 sa udto. Hangin niya is bugnaw, no? So, kung naa kay 5-story dito, dito ka sa 5th floor, makita nimo ang other industries nakakapalibot diri sa PBDEC. Okay. So, murabag, that's why akong ingon sa imo ganina, diri sa USTP Villanueva, we breathe the industry. Kaya makita naman gyud nimo, nara man gyud ta sa among kung balay pa ni nara sa atong mga silingan. Yes. Silingan ra gyud na siya, no. No, pasalamat po day ko, David, nga karon that time kay katong papadulong dito sa ato ang campus, rough road. So, maski ikaw maadto dito, dapat maka-pick up ka nga 4x4. Yes, sir. Kay kung 4x2 lang yan nag-ulan, lubong ka gyud. Pasalamat po tagdako kang Congresswoman Juliet Uy that time nga wala pa gali nabuhat ang ato ang first phase sa atong building, gipadagana na si project nga dalan from Dayawan to that area. In fact, ang ato ang kumutanaw ka dito unya makita ninyo lugar ang tumoy sa dalan mo na atong campus. Okay. So dako kita pasalamat kang former Congresswoman Juliet Uy kay kung wala pud na siya murag lisod diadto didto nga area. Alright. So, napansin po nato, sir, no, we've been to Alubihid, Roqueta, and of course, ato ang main campus no kadto dito sa atong Campus of the Future. Kanang ang amog yung observation, one thing observation is breakthrough kay atong mga campuses. And it's very kanang refreshing to know pud bitaw kung ugali in the near future no ma-realize ani nga tanan nga plano
And all of these things will really seal, no, and then ma-experience na din sa atong mga students. And of course, sir, speaking sa atong plano, sir, no, unsa man ang atong future plans sa ato ang USTP Villanueva? Okay. Sa tanan na to nga mga plano, David, ang pinaka naaragyod sa akong mind actually, ang pinaka number one yun nga nasa sa akong mind is to give our graduates jobs. Yes. That's why dili gyud may muhunong nga magipag-collaborate sa mga industries para mo accept sa among mga graduates, no? So mao gyud ang number one. Ikaduha, gusto man ta nga mudaghan lugar ang atong estudyante, kailangan putag mga infrastructure nga buhaton, pero dili man nato nakaya kay as karon lugar nga makuha na sa ato ang budget sa eskwelahan, no? That's why we collaborate also with the different congressmen, collaborate also with the different politicians. Especially kaning sa atong LGU, no? Si Mayor Jenny Oy is very supportive sa USTP Villanueva. Si Congressman Bambi Imano is very supportive also, and Governor Onabia is very supportive also, despite the fact nga dili na sila kaparehog partido. Yes. So ang ato adere eskwelahan man ta, masigin sa atong amiguhon, including the senators also. So gaadtuan nato na sila didto, ato lang i-present ang USTP Villanueva, and that's why makakuha po tag mga budget pod lugar sa Senate. Okay. Alright, sir. Wapo kay paminawan, sir, no, kay nag-unite ba despite of the differences sa ato ang mga politicians, and then right now they are really aiming to help, no, ang our institution and then the students particularly, kasi number one man gid sila gid ato ang benefactors, no, for in establishing this institution. And right now, sir, for our last nga concern, unsa tong pwede nga mahatag nga mensahe sa atong mga ka-trailblazers nga naa karon sa USTP Villanueva? Okay. Balikan sa itong mga politicians gamay, ha. Sige, sir. Sa LGU, kang Mayor Jenny, ang iyahang usual yun nga itong tabang yun nato sa USTP Villanueva is this. Since we are renting this one big building, dako biya po nga area, gihatag naman rin siya barato sa atua, no? Kung atong computo ni siya, may siguro masanaaraw siguro na 50% sa supposed rental ang ato ang bayaran, no? And kaning ato ang mga ilahang mga kuan diri, mga covered courts, mga gym, ipagamit na sa ato mga estudyante for free. And we have very good gym here. And we have very good covered courts here in Villanueva. Yes. Kang Congressman Bambi, siya, maski dito sa ato ang kuan sa graduation, ingon siya nga he will support gyud ang USTP Villanueva. Ano, ingon gyud niya makigpatay gyud siya dito sa Congress, matagaan lang og ano ang USTP Villanueva, which is true kay gaadto mapugo sa Congress dito. Although nababaan lugar gamay ang iyahang gi-push nga amount, no? Pero ingon siya nga nag-commit na ang DBM. Gamo ni ang ihatag sa karon 2025. Hopefully dili mausab, no? Kang Governor Onabia pod nag-adto mi sa iya few months ago, and he's willing mutabang sa pag land prep kay 5 hectares siya pwedeng nakuha sa property. Mutabang ang provincial government nga mag-land prep sa campus. No, so mo lagi na siya ang atuwa dia collaboration man ditang itag-away, amigo na nato na sila tanan. Yes. Pero amigo na gyud nato na daan po sila tanan gyud noon, no. Tinuoray kung dili gyud ta mangita og we will not burn bridges. Kasi this what we're doing here is for the students of USTP Villanueva. Og kanira ba ang ato ang mga estudyante dire? Dili raraba ni nga taga Villanueva. Appeal po ni sa mga neighboring municipalities, including Cagayan de Oro. So, mo nang mga ningkamot gyud ta ang magipag-collaborate sa tanang mga stakeholders para mahatag nato ang tanan sa ato mga estudyante. Although, no, ngaylan ta pa sa Ilogamay, lugar dispensa
sa ato ang mga estudyante sa kadaghan nato karon dili pud gyud nato inana ka conducive pa kaayo no. Pero once mahumana na atong building dito sa San Martin, and I can promise you na kanang nindot gyud kayo ang mahimo natong campus dito sa San Martin. O pa sa to ko sa ito imong question kanina. Yes, sir. Kuan, speaking of our students pod sir no, unsa tong pwedeng mahatag nga mensahe sa ila sir? Okay. So to our students at USTP Villanueva, kanilang no ang the administration of USTP Villanueva is doing its very best nga mahatag sa inyo ang the best possible education and the best opportunity ang maktrabaho mo. So maoro man gyud na ang ato ang gusto ang makatrabaho mo. Munang diri pa lang i-train na namo maayo sa eskwelahan para pag apply ninyo dito sa mga industries nga atong mga silingan, dili pud ta maulawan o kamo po dili pud mo mga ulawan no kay equip naman mo sa required nila nga mga competencies. Alright. Straight from his true words, no? Thank you so much, Professor Colbert Rabaya, our campus administrator, no? And of course, mga ka-trailblazers, very inspiring and puno gyud kayo sa pagtulunan ng ato ang kachikahan, of course, ang atong chika for this kaudtuhan. Without further ado, USTP Villanueva initiatives falls under letter C, which is to continue to strengthen partnership and collaboration among government, academe, industry, and the community to support the implementation and operation of technology parks and its innovation system. Once again, sir, thank you so much for gracing us this kaudtuan. And of course, thank you so much pod sa atong mga trailblazers nga aniya karon nga nagtanaw sa tuwa sa atong USTP Villanueva Trailblazers and to all USTP system. Hangtod sa sunod nga chikahan puno sa pagtulunan o kalingawan diri lang sa Lunch Chat.